Kamakailan lang po ay in-announce po ng ating gobyerno at ni PBBM na yun na nga, na meron na nga pong nakasuhan dito po sa iskandalo sa flood control project. Ito po ngayon, no, ang latest na balita, mga pinaa-aresto dahil sa flood control scam, tinutugis na. Yun nga po, no, meron na po talaga tayong galaw sa ating hustisya dito po sa flood control project. Para po malaman po natin ang konteksto ng ating gagawin ng reaction video, panoorin po natin ang video to at pakinggan. Let's do this. Tinutugis na ang mga ipinaaarestong personalidad na dawit sa flood control scam. Kabilang sa mga pinuntahan ng mga pulis ang condo unit ni dating Congressman Zaldico sa Taguig. Narito ang express report ni Gary De Leon. 4 na bahay ang sinuyod kagabi ng National Bureau of Investigation at Quezon City Police District para isilbi ang arrest warrant na inilabas ng Sandigan Bayan laban sa ilang DPWH officials at Board of Directors ng SunWest Corporation. Dito po natin mapapatunayan na seryoso po ang ating gobyerno na talaga pong makasuhan at makulong ang lahat ng sangkot sa flood control project scandal na to. Maraming salamat sa ating Pangulo sa pamumuno po na pagbubukas niya ng issue na to para talaga matigil na po ang korupsyon sa ating gobyerno. Sa ilang DPWH officials at Board of Directors ng SunWest Corporation. Kaugnay yan sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Kabilang sa mga pinuntahan ang bahay ni Dominic Gregorio Serrano, hepe ng Construction Division ng DPWH Region 4A, pero hindi siya naabutan doon. Hindi rin nadatnan sa kanyang bahay ang isa pang may arrest warrant na si Lerma Caico, Accountant 4 ng Bidding and Awards Committee ng DPWH 4B. Kasi nga 'di ba alam na nila eh. Alam na nila yung kahinatnan nila kaya siguro talagang wag naman sana, no. Siguro yung iba diyan talagang nagtatago na. Kasi syempre na ano yung ng warrant nila eh. Alam na nila yung kaso nila diyan eh. Kaya ganyan na yung ginagawa nila, hindi nila hinaharap, no. Yung kanilang mga kaso na 'yan. Accountant 4 ng Bidding and Awards Committee ng DPWH 4B. Nakabakasyon daw si Caico, kaya ang anak niya lang ang naabutan ng mga operatiba. 16 na individual ang may warrant of arrest para sa kaso. Grabe, dami, no? Grabe. Gerald Pacanan, Jean Ryan Alurin Altea, Ruben De Los Santos Jr., Dominic Gregorio Serrano, Juliet Cabungan Calvo, Dennis Pelo, Abagon Montresis, Tordesillas Tamayo, Lerma Dotado, Caico, Felizardo Sebare Casuno, Timogen Adyong Sakar. Grabe, no? Siyempre si Elizalde Salcedo ko, 'di ba? Nandiyan din. At siyempre, hindi lang po 'yan, no? Hindi lang po 'yan malamang ang talaga pong makakasuhan o nakasuhan at makukulong. Marami pa pong big fish na pangalan ang dapat nating makita dito na maisama at nakita nating humihimas ng rehas. Para totally meron po tayong hustisya dito po sa flood control scandal na to. May warrant of arrest para sa kasong graft at malversation. Kasama mga may warrant of arrest at hold departure order, SunWest Corporation, Aderma Angeli Alcazar, Cesar Benaventura, Consuelo Dayton Aldon, Engineer Noel Yapcao, Anthony Ngo. Grabe tong SunWest to, grabe to. Talagang ang yaman-yaman na nitong SunWest Corporation na to. Matindi, no? Matindi po to. Kaya dapat lang na talaga pong makulong lahat po to, yung mga sangkot dito sa flood control scandal. Mangarian si Zaldico na hindi pa rin umuwi ng Pilipinas. Pinuntahan kanina ang kanyang condo unit sa Taguig pero walang tao roon. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Rui Rondain, tiwala silang masusunod ang regular procedures sa paghahain ng arrest warrant. Pero hindi pa rin nabanggit kung nasaan ngayon si Ko. Binigyan naman ni DILG Secretary John B. Cremulya ng ultimatum si Ko at iba pa na sumuko sa Sandigan Bayan hanggang sa Lunes. Dapat lang talagang umuwi na siya kung nasa abroad man talaga tong si Zaldico. Umuwi na siya, harapin niya yung kaso niya. At yung pinaglalaban niya na sinasabi yung statement niya, no, para maano siya, sworn statement siya, makapanumpa siya na under oath. Para naman makapalag siya kung sakasakali. Pero alam na po natin dito na invento lang yun. No, kaya ito po, harapin niya at yun nga, nagtaning na itong si na hanggang Lunes. No, para talagang magkaroon po tayo na matinding hustisya dito. Ultimatum si Ko at iba pa na sumuko sa Sandigan Bayan hanggang sa Lunes. Dahil kung hindi, ituturing na raw silang fugitives o pugante.
Pati ang NBI sinabihan ng sinako at iba pa na sumuko na. Handa raw ang ahensya na ilagay sila sa kanilang kustodiya. Habang ang Philippine National Police tiniyak na masusunod ang due process sa pagpapatupad ng arrest warrant. Meron po talaga tayong due process dito sa gobyernong PBBM. Nung nakaraan lang naman po yung walang due process eh. Di ba nakita nyo, no? Yung iba, talagang inip na sa nangyayari dito. Kapag iimbestiga sa flood control, no? Pero kasi meron po tayong due process. Merong masusing investigasyon. No? Pero ito naman po, nakikita na po natin ang resulta. Marami na pong nakasuhan at sinurban na sila ng warrant of arrest. At tinaningan na nga sila na hanggang Lunes, kundi magiging talagang totally fugitive na po sila. No? Gumugulong po ang hustisya sa Pilipinas. Tandaan nyo po yan. No? Kaya ito na po, maligaya na po tayo dito malamang dahil ito po yung nangyayari. At talaga pong merong makukulong. Nabanggit na rin po ni Pangulong Bongbong Marcos, no, na bago magpasko ay may makukulong talaga regarding po dito sa issue na to. Ang Philippine National Police tiniyak na masusunod ang due process sa pagpapatupad ng arrest warrant. Alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi niya nga sa kanyang mensahe kahapon. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Tama. Ako ang magtatapos. Kaya nga 'di ba yung sinasabi nila, no, na si Pangulong Bongbong Marcos daw, sino bang gago o sino bang tanga na ilalaglag mo yung sarili mo? 'Di ba? Hindi mo gagawin 'yan na ikaw yung magsisimula o ikaw magbubukas ng matinding awareness na 'yan na nangyayari na korupsyon sa flood control kung ikaw ang mismong pasimuno, 'di ba? Walang ganoon. Tandaan niyo 'yan, no? Kaya pasalamat po tayo sa gobyerno ngayon dahil kung hindi po nabuksan niya ni Pangulong Bongbong Marcos, ay baka hanggang ngayon hindi lang po trilyon, no? Hindi lang po trilyon na peso ang makukuha nila diyan sa mga korupsyon na 'yan, 'di ba? Kaya ngayon po nabuksan po 'yan ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya eto na. Nakikita na natin ang resulta, meron pong due process, meron na pong nakasuhan at meron na pong sinurban ng warrant at meron pong makukulong dito sa flood control project. Sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Tama. Ako ang magtatapos. Nagbabalita mula sa frontline. Ayun lang po, no, sana nagustuhan nyo po ang ating reaction video. I-comment mo sa baba kung anong saloobin mo. Ito na po talaga, no, meron na pong naserban ng warrant dito po, no, dito po sa issue ng flood control. Meron pong due process. Huwag po tayong mainip dahil ito na po, meron na po talaga tayong nakitang resulta, no, at tinaningan na po ng hanggang Lunes sila Saldico na sumuko dahil magiging fugitive na po talaga sila kapag hindi sila sumuko. At sana nga, no, umuwi na si Saldico kung talagang gusto niyang sabihin na talagang may kinalaman yung mga nabanggit ng tao. Sumumpa siya, no? Sumumpa siya para meron siyang masasabi nating matinding batayan o may katibayan talaga siya na nagsasabi siya ng totoo. Pero yun nga, malamang hindi yan basta-basta uuwi dahil meron na po siyang warrant of arrest. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana nagustuhan yung reaction video. God bless and peace out. Bye.